Ang emperador na walang anak. Para magkaroon ng tagapagmana, naghanap siya ng mga babaeng mayabong sa buong lupain upang dalhin sa palasyo para sa gabi. Ako ay isa sa kanila. Kung sino ang unang magsilang ng tagapagmana ko, ang magiging emperatrice ko. Di nagtagal, ang mga asawa lahat ay nagbuntis sa mga anak ng emperador. Ako ang ika-4 na na-diagnose na buntis. Si Consort Cecily ay nanganak na. Lalaki ito. Mukhang ang posisyon ng emperatrice talagang sa kanya na. Pero nang makita ng emperador ang bata, inutusan niyang patayin si Cecily dahil sa pangangalo niya. Ano? Paano nangahas si Consort Cecily? Akala ko ang tanging may ganang ay si Consort Cecily. Maawa ka, kamahalan. Pero pagkatapos, ang ibang mga asawa ay sunod-sunod na nanganak Ako ay biglang inamok. at pinatay din dahil sa pangangalo niya isa-isa. Ang trono ng emperatrice ay nanatiling walang laman. Di nagtagal ay dumating ang araw ng aking panganganak. Itulak mo pa. Lumabas na ang sanggol. Itulak. Itulak. Kamahalan? Itulak. Ipinanganak na. Pinabati kita, Binang. Isang halimaw. Ano? Ginang, Ano ang nangyayari? ang emperador. Siya. Gusto ko ring malaman, paano manganganak ng pusa ang tao? Hindi na kailangan mag-imbestiga ng emperador. Isang tingin lang, at dudurugin niya ang buto ko. At ikakalat ang abo. Bakit biglang tahimik ang bulwagan? Mga bantay? Buksan ang pinto. Mabilis! Itago mo sa banyo. Bilisan mo. Anong nangyayari? Nasaan ang anak ko? Kamahalan. Binigo kita. Kamahalan. Mahal ko, sabihin mo sa akin, paano mo ba ako binigo? Kamahalan. Ang pinanganak ko ng buong lakas ay hindi isang prinsipe. Ngunit, isang napakabahong, malaking tae. Nahimatay ang komadrona sa baho. Sinong manggagamot ng imperyo ang nag-diagnose sa iyo? Si Dr. Imperial Alistair. Malapit siya kay Consort Serena. Sadyang mali ang diagnosis niya sa akin para magawa ko ang krimen ng panlilinlang sa emperador. Kasalanan ko rin dahil naging tanga ako at naniwala sa kanya. Uminom ako ng supplements araw-araw na nagpalaki ng tiyan ko. Akala ko ipanganganak na. Ay talagang kailangan lang tumae, kamahalan. Si Dr. Imperial Alistair ay nahuli, nakikiapid kay Consort Serena at pinatay. Gawin siyang scapegoat ay perpekto. Kaya, lahat ng oras na naghintay ako sa labas ng bulwagan, kanina lang, ay para tumay ka. Wala akong alam na magdudulot ito ng napakalaking hindi pagkakaunawaan. Ginulo ko ang kamahalan at karapat-dapat sa 10,000 kamatayan. Si Dr. Imperial Julian. Puntahan mo at suriin ang pulso ni Consort Mila. Tingnan kung totoo ang kanyang kwento. Oh. Mahal na ginang, pakiusap, iabot ang inyong kamay. Hayaan ninyong kunin ko ang pulso ninyo. Diyos ko! Mukha at buhay. Ikaw, ayaw mo ring iwan ako. Kanyang kamahalan. Ang kalagayan ng pulso ng mahal na ginang ay talagang kakaiba. Paano? Ang kanyang pulso,
bagaman bahagyang lumulutang at mahina, ay may napakalakas na tibok ng puso. Ang kanyang mahahalagang katas ay hindi ang karaniwang kakulangan pagkatapos manganak. Sa halip, may pakiramdam ng masaganang enerhiya, kaya tila hindi siya mukhang kakapanganak pa lang. Karaniwan, ang isang babaeng nanganganak na nagsilang ng isang malaki at malusog na anak na lalaki ay mawawalan ng hindi bababa sa kalahati ng kanyang buhay. Ngunit iba ako, nanganak ako ng 2 kuting. Magkasama, hindi man lang sila umabot ng 2 libra. Kung hindi dahil sa kanyang kamahalan na naririto, kaya ko pang tumakbo ng ilang ikot ngayon. Si Consort Mila ay nagulo ang linya ng imperial, hangal na walang katulad, niloko ang emperador at pinahiya ang maharlikang pamilya. Simula ngayon, ang kanyang titulo ay pinawawalang bisa at siya ay ipinadala sa Cold Palace. Ang inyong lingkod ay nagpapasalamat sa kanyang kamahalan sa inyong awa. Tinatanggap ko ang inyong kautusan at nagpapasalamat. Salamat sa langit. Kahit pupunta sa Cold Palace, at least napanatili ko ang aking ulo. Meg, naalagaan mo na ba ang komadrona? Ang katotohanang nanganak ako ng mga kuting ay hindi dapat lumabas kahit isang pahiwatig. Huwag kang mag-alala, mahal na ginang. Ang mga bagay sa palasyo, ang komadrona ay hindi maglalakas loob na magsalita ng walang ingat. Gayunpaman, mahal na ginang, ginamit na namin ang lahat ng aming ipon para suhulan siya. Sa mga darating na araw, ano ang gagawin natin? Hanggat buhay tayo, laging may paraan. Mula ngayon, hindi magiging madali ang mga bagay. Meg, magdala ka ng arroz caldo. Ang 2 ito ay siguradong gutom. Mukhang hindi nila gusto ang arroz caldo. Ginang? Sige, sila ay iyong sariling mga anak. Bakit hindi? Subukan mong pasusuhin sila? Isang tao na nagpapasuso ng pusa? Makatuwiran ba iyon? Sige, sila rin ay aking sariling mga anak. Hindi ko sila pwedeng hayaan na magutom. Si, Ininom nila ito. Ginang, talagang ininom nila ito. ang kakaiba. Sa buong buhay ko, ang emperador lang ang naging lalaki ko. Bakit ako magsisilang ng 2 kuting? Maaaring na ang itim na pusa ay dumating upang magbayad ng utang at binigyan ako ng 2 kuting? Nanay, yakapin mo ako. Paano magkakaroon ng boses ng bata? Ginang, ang mga pusa ay naging tao. Ah, ganun. Nanay, yakap, yakap! Nanay, yakap. Nagbibiro ka ba? Ang mga kuting ay naging tao. At ganito sila kalaki. At nakakapagsalita na sila. Ano ba ito? Ang isinilang ko. Pero ang mukha niya ay malambot at mainit. Parang isang ordinaryong tao. Walang kaibahan. Nanay, yakap. Sige, yakap ni nanay. Kahit pusa o tao sila o halimaw, mga anak ko silang lahat. Kamahalan, ang mga prutas na ito ay sapat na para sa atin, diba? Nakatira sa malamig na palasyo. Hindi na kailangan makipag-agawan sa pabor. Mabuti iyon. Pero ang mga kondisyon ay napakahirap. Kailangan naming maghanap ng pagkain para sa ating sarili. Narinig mo ba? May isang konsorte Mila. Gusto niyang mabuntis. Sa loob ng 10 buwan, hinaplos ang isang bukol ng dumi at tinawag itong aking imperial na anak. Alam ko,
Maging ang komadrona ay muntik ng himatayan sa amoy. Narinig ko. Pagkatapos ipadala sa malamig na palasyo, baliw pa rin siya. Umuusal sa sarili buong araw, tinatawag ang kanyang mga anak. Kamahalan, ang mga taong ito ay napakasama para sabihin ang mga bagay na iyon tungkol sa iyo. Kumalma ka. Ano ang alam nila? Ang aking mga anak ay maaaring magbago at nakakapagsalita sila. Hindi mo alam kung gaano sila ka-cute. Arturo at Alice, nandito na si Mommy. Nanay, si Arturo at Alice ay may regalo para kay Mommy. Tara na, tingnan natin. Si Arturo ay nagbibigay ng regalo kay Mommy. Saan nanggaling ang mga merienda at kanin? Mommy, ito ang kamahalan. Mommy, ito ang kamahalan. Ang imperial na selyo para sa pagkakaloob, ang kautusan upang italaga ang isang reyna. Lumabas kayo ng palihim, tumakbo palabas. Hindi. Ito saan galing ang bagay na ito? Nanay, gutom ako. Naghanap ako ng pagkain para sa'yo. Itong makintab na bato ay napakaganda para kay Mama. Maglaro? Ang bagay na ito ay isang bagay na pwedeng paglaruan? Ito ay isang krimen na parusahan ng paglipol sa siyam na angkan. Inang, masamang balita. Ang selyo ng imperyo at ang utos ng emperatris ay ninakaw. Ang emperador ay nangunguna sa paghahanap sa bawat palasyo. Darating sila sa malamig na palasyo anumang sandali. Ano? Kung makita ng emperador ang dalawang maliliit na pilyong ito at ang dinala nila pabalik, lahat tayo malalagot. Dumating ang emperador! Dito. Ay naku, nahuli sa akto. Sa pagkakataong ito talagang mapuputulan tayo ng ulo. Mila, ipaliwanag mo ang iyong sarili. Bakit ang aking selyo ng imperyo at utos ng emperatris nandito sa iyo? Maawa ka, kamahalan. Wala akong alam. Natutulog lang ako. Nakarinig ako ng ingay sa labas at lumabas agad. Narito na ang mga gamit. Siguradong ang magnanakaw. Pagkatapos nakawin, alam na mahigpit ang mga guwardiya ng palasyo. Itinapon ang mga ninakaw sa malamig na palasyo para takpan ang kanyang ginawa. O baka naman may sadyang nagplano para i-frame ako. Yo! Ate Mila, ang ganda-ganda ng kwento mo. Puro butas. Alam ng lahat na ang malamig na palasyong ito ay malayo at tiwangwang. Yung magnanakaw. Bakit tatakbo pa sa ibang lugar dumiretso sa'yo? At itong mga pastel, itong magandang bigas, magkakaroon ba ng ganitong mga bagay sa malamig na palasyo? Baka naman ito rin ay ibinigay sa'yo ng magnanakaw? Ang laki-laki ng kasinungalingan mo. Inaakala mo bang ang kamahalan ay 3 taong gulang? Na madali lang siyang maloko? Kamahalan, sa aking palagay, gustong-gusto ni Mila maging emperatris, kaya nababaliw na siya. Pero dahil ginulo niya ang angkan ng imperyo, ipinadala siya sa malamig na palasyo at nagtanim ng sama ng loob, kaya ninakaw niya ang selyo at kautusan ng imperyo. Si Consorte Rosalinda ang paborito ng emperador ngayon. Ang kanyang ama ang kasalukuyang punong ministro. Ang kanyang katayuan sa harem ay napakahalaga. Sino mang babae na nagkaroon ng alitan sa kanya maaring mabaliw o mamatay. Pero ako ay isang itinapon na babae sa malamig na palasyo. Paano ko siya nagawang saktan? Kamahalan, ang krimen ni Mila ay hindi mapapatawad. Dapat siyang patayin agad. Dapat siyang patayin kaagad upang mapanatili ang mga alituntunin ng palasyo. Sa pagkakataong ito, natatakot akong hindi ako makakatakas sa kapalarang ito. Ilabas ang kautusan. Arturo at Alice. Paano sila nangahas? Saan nanggaling ang pusang iyon? Ang palasyong ito ay marumi yata, nakakaakit ng mga maruruming bagay. Madali! Patayin sila! Huwag dungisan ang damit ng emperador. Hindi. Nakikiusap ako sa iyong kamahalan para sa awa. Sila ay 2 lamang na mga pusang walang tahanan. Noong dumating ako sa palasyong ito, dinala ko sila para samahan ako. Wala silang alam. Pakiusap, patawarin mo sila. Kung nais mong pumatay o parusahan, ako na lang ang magtitiis.
Dapat kong protektahan ang aking mga munting anak. Kamahalan, Ang dalawang munting nilalang na ito ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kakaibang pamilyaridad. Gusto mo ba ng pusa? Hindi lang sila gusto ko. Sila ang aking sariling laman at dugo. Pwede ka nang bumalik. Ang bagay na ito, ako na ang magpapasya. kamahalan, ang kanyang Sa wakas, wala na. Kamahalan, ang isda ngayon, mula sa Songjiang Prefecture, ay isang piling sea bass. Uy, si kamahalan ba? Ay mahilig na mahilig sa isda? Oo, hindi siya pwedeng walang isda sa bawat pagkain. Tandaan na ilagay ang isda sa harap ni Kamahalan. Kamahalan, ayon sa iyong utos, nag-imbestiga na kami. Ang dalawang pusa ni Mila ay dinala niya mismo sa malamig na palasyo. Hindi sila mga pusang ligaw, pero hindi pa natin matukoy ang kanilang pinagmulan. Hindi ko napansin ang anumang pusa sa kanyang silid tulugan dati. Bakit siya magsisinungaling? Kamahalan, ang aking pinaghirapang ipanganak ay hindi isang prinsipe. Pero, isang malaki, napakabahong tae. Napatumba pa nito ang komadrona. Pumunta ka. Dalhin mo ang komadrona na dumalo kay Mila noong gabing iyon. Opo. Mila, ano ang itinatago mo sa akin? Kamahalan, dinala na ang tao. Magsalita ka. Noong araw na nanganak si Consort Mila, bakit ka nahimatay? Ang iyong lingkod. Nahimatay dahil sa masamang amoy. Sa harap ng emperador, umamin ka ng totoo. Oo, Kamahalan, maawa kayo sa akin. Kamahalan. Ang iyong lingkod ay hindi rin alam. Ano ang nangyari noong araw na iyon? Alam ko lang na si Consort Mila nanganak ng 2 pusa. At pagkatapos ay natakot ako at nahimatay. Ano? Si Mila ay nanganak ng pusa? Oo, totoo yan. Sumusumpa ako sa buhay ko. Kamahalan, sumusumpa ako sa ulo ko. Mila. Ang isang Mila. Ang ugali ng emperador kahapon ay masyadong kakaiba. Ang pagnanakaw ng selyo at utos ng imperyo ay isang seryosong bagay, pero hindi niya ako pinatay, at hinawakan pa niya ang pusa ko. Siguro gusto rin ng emperador ang pusa? Hindi. Ang palasyong ito ay isang lugar na walang natitirang buto. Hindi ko maaring hayaang ang aking 2 mahal manatili rito ng mas matagal. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mailabas sila. dumating na ang iyong kamahalan. Bilisan mo! Itago mo sila! Pagbati, Consort Rosalinda. Hindi ko alam na darating ka. Anong dala mo rito? Mila, pumunta ako sa iyong malamig na palasyo kahapon para makita ang 2 kuting, ang talino nila. Nagustuhan ko sila. Balak kong dalhin sila sa aking palasyo at alagaan ng personal.
Ngayon, bilisan mo at ilabas ang 2 kuting para yakapin ang malaking swerte. Alam ng lahat sa harem na si Consort Rosalinda ay ayaw sa mga pusa at aso. Dati, may aso ng isang concubine na aksidenteng nakabangga sa kanya at pinakuha niya ito at pinatay sa harapan. Hindi siya nag-aalaga ng pusa. Malinaw na nakikita niya na ang emperador ay may interes sa mga kuting at gusto niyang gamitin ang mga ito para makuha ang pabor niya. Consort Rosalinda, ang 2 kuting ay lumaki sa malamig na palasyo mula pagkabata. Natatakot ako na marami silang natutunang masasamang ugali, baka hindi nila kayo mapalugod. Kung talagang gusto niyo ng kuting, tiyak na maaari kayong mag-alaga ng 2 matalino at masiglang batang pusa. Huwag ninyong hayaang ang mga bagay mula sa malamig na palasyo ay dumihan ang inyong mga kamay. Lakas ng loob mo. Hindi ko kailangan ng isang babaeng sawi na tulad mo para turuan ako. Mga gwardiya! Hulihin ang mga pusa! Opo. Mahal na ginang, hindi pwede. Mahal na ginang, Huwag kang lumapit! Ang maliit na halimaw ay nandito. Ang kapal mong kumagat. Kunin ang 2 mabangis na hayop na kumakagat at hampasin hanggang mamatay. Hindi! ginang, Ang tapang mong lumaban. Ginang, turuan mo siya ng leksyon. itong baliw na to ginang. Pakawalan ang aking ginang. Anong klaseng ginang siya? Huwag gumalaw! Nakalimutan mo ba kagabi ang ipinangako mo sa ina? Ha? Kahit anong mangyari, hanggat may mga tagalabas, kayong 2 hindi pwedeng magsalita ng basta-basta. Naiintindihan? At tiyak hindi pwedeng maging tao. Naiintindihan, mga anak? Habulin ang mga pusang iyon. Oh, Hindi! Hindi ako mahuhulog. Walang makakakuha ng aking mga anak. Bitawan. Anak. Sa tingin ko, gusto mong maging ang emperatris ng sobra. 2 mabangis na hayop lang ito. Kung hindi mo ibibigay, ayaw ko na rin sa kanila. Patayin silang lahat ng sabay. oo ginang. Kamahalan, Tigil! Pagbati, kamahalan. Rosalinda, wala ka sa palasyo ng walang hanggang tagsibol, nakatigil ka ba kasama ang maraming alipin? Pumunta ka sa palasyong malamig at nagsimula ng away? Ano ito? Kamahalan, nakita ko ang 2 munting pusa sa palasyong malamig na ito. Napakaawa. Kaya nagpasya akong dalhin sila sa aking palasyo upang alagaan. Ngunit sino ang mag-aakala na hahadlangan ako ni Mila sa lahat ng paraan at nagsimula pa ng away. Ang aking mga tauhan ay hindi na nakatiis, kaya tinuruan nila siya ng leksyon. Masakit ba? Saka mo ibaba ang pusa. Ipinapangako ko. Walang mananakit sa kanila. Huwag kang gumalaw. Anong nangyayari? Pabayaan na ngayong ako ay isang kasumpa-sumpa na pabayaang asawa na pinalaya sa palasyong malamig. Kahit dati, hindi rin ako pinaburan. Paano nang bigla na lang ang kamahalan ay may labis na pagtingin sa akin? Hindi na kontrol ni Rosalinda ang kanyang mga alip. Pinayagan silang gumawa ng karahasan. Mula sa araw na ito, ikaw ay nakakulong sa iyong silid. Kung wala ang aking utos, hindi ka dapat lumabas ng palasyo. Kamahalan! Kamahalan! Wala akong kasalanan. Siya ang unang umaway sa akin. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Bakit ka pa nakikipagtalo? Kanina lang, lahat ng mga tauhan sa palasyo na sumali. Ilabas silang lahat at bigyan ang bawat isa ng 30 palo ng baston. Kamahalan, maawa kayo. Kamahalan.
Kamahalan, naguulat ako. Konsorte Mila ay dumanas lamang ng ilang mababaw na sugat. Pero walang malubha. Lagyan lang ng ilang araw ang Ice Crystal Jade Cream at siya ay ganap na gagaling. Maaari na kayong lahat umalis. May sasabihin ako kay Mila. Oh, Kamahalan, kaya ko itong gawin mag-isa. huwag kang gumalaw. Pasensya na. Dumating ako ng huli. Ang ganitong lambing ay dumating ng biglaan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang napakabait na emperador. Mga bantay. Opo. Opo. Kamahalan. Sa bisa ng aking utos, epektibo kaagad, ibalik ang ranggo ni Mila at mananatili siya sa palasyo ng umaagos na tubig. Opo. Ang mga kuting lamang na ipinanganak ni Mila, ang aking mga anak. Ang mga asawang nanganak ng lalaki o babae ay nililin lang ako lahat. Ngunit, tungkol sa pagiging pusa ko, ito'y isang seryosong bagay. Ang pagsasabi nito ng padalos-dalos, natakot ako na baka ikaw ay mabigla. Mas mabuting pag-usapan ito ng mabuti. Una, hayaan kang, at ang mga kuting mamuhay ng komportable ay mas mahalaga. Yun lang ba ang nais sabihin sa akin ng kamahalan? Hindi ko maintindihan. Makalipas ang 3 araw, ay kaarawan ng inang emperatris. Mahal ko, dapat kang dumalo. Mahal na ginang. Ang emperador, ano ang nangyari sa kanya? Ang puso ng emperador ay mahirap unawain. Ngunit ngayong naibalik na ang aking ranggo, magmadali at humanap ng paraan upang ilipat sina Arturo at Alice palabas. Wala na siya, hindi mo na kailangang matakot. Mami! Ano? Sabi mo? Sa palasyo ni Mila, nag-aalaga siya ng 2 bata na 3 o 4 na taong gulang. Nakita ko ng malinaw gamit ang sarili kong mga mata. At narinig ko rin yung 2 batang iyon na magiliw na tinatawag si Consort Mila na nanay. Wala pang 2 taon siya sa palasyo. Paano siya magkakaroon ng mga batang 3 o 4 ang edad? Malamang sa labas ng palasyo siya nanganak ng mga bastardo kasama ang isang kasintahan. Sino ang nakakaalam si Mila yung buntis na hamak kung paano siya nakapuslit sa palasyo? Kamahalan? Bakit hindi iulat ang bagay na ito ngayon sa emperador? Tiyak na muling sisiyasatin ng emperador si Consort Mila. Teka, sino ang may alam kung ano itong si Mila ang pinapakain sa emperador? Parang gayuma? Para kahit pag nanakaw ng Imperial Seal na malaking kasalanan ay hindi napaparusahan. Kung nais ng emperador na protektahan si Mila kahit ang issue ng mga bastardo ay hindi sisiyasatin, magiging tayo ang mga manggugulo na naghahasik ng alitan. Ano po ang mungkahi ng kamahalan? Bukas hindi ba ang kaarawan ng Emperatrice Ina? Kung sa piging ng Emperatrice Ina, sa harap ng Emperatrice Ina at lahat ng mga opisyal, ilantad ang mga kasalanan ni Mila. Kahit na nais ng emperador siyang protektahan, hindi na niya magagawa. Kamahalan, napakatalino ng taktika. Mila, pinaikot mo ako sa palasyo ng walang hanggang tagsibol at inihiya ako. Babayaran mo ako ng 100 beses. Isasama ni Nanay si Meg sa piging ng kaarawan ng Emperatrice Ina. Kayong 2 manatili rito at matulog sa bulwagan. Huwag gagala. Naintindihan? Naintindihan, nanay. Magiging mabuti kami at matutulog sa bulwagan. Kamahalan, magsisimula na ang piging. Tara na.
Mila, halika, umupo ka sa tabi ko. Mukhang totoo ang mga chismis. Ang minsang sikat na tawa ng mundo, si Consort Mila, ay talagang nabawi ang pabor ng emperador. Si Consort Mila. Anong daya ang ginawa niya? Sa ilang araw lang, mula sa isang itinapong asawa sa malamig na palasyo, hanggang sa ganoong mataas na posisyon? Oo, narinig ko na ang emperador ay puro pagmamahal ang ibinibigay sa kanya kamakailan. Mga dibdib ng ginto at alahas, pagkain at merienda, hindi tumigil sa pagdating. Ngayon, pinapayagan niya siya umupo sa trono ng Phoenix sa handaan ng kaarawan ng inang emperatris. Mukhang ang posisyon ng emperatris ay tiyak na sa kanya at Huwag kang kabahan, nandito ako. Hindi ba iyon siyong inilagay sa house arrest ng emperador, si Consort Rosalinda? Pagbati, kamahalan. Hindi ba ako nag-utos na huwag kang umalis sa Changchun Palace nang wala ang aking utos? Kamahalan, ngayon ay kaarawan ng inang emperatris. Naghanda ako ng regalo para sa kaarawan, para sa inang emperatris. Ginagarantiya ko na ang regalong ito ay tiyak na at ng inang emperatris magmulat ng iyong mga mata. Sigurado ako, ang regalong ito para sa kaarawan ay tiyak na magpapakita sa iyo at sa emperatris ina ng isang bagay na talagang kahanga-hanga. Anong uri ng regalo ang may ganoong mahimalang epekto? Hayaan mo akong makita ito agad. Tingnan natin kung ano si Consort Rosalinda ang inihanda para sa emperatris ina bilang regalo sa kaarawan. talagang inaabangan ko ito. Buksan mo. Arturo at Alice. Iyan ay dalawang maliliit na bata. Napakabata pang mga bata, punong-puno ng mga sugat. Masyadong malupit ito. Consort Rosalinda, ano ang kahulugan nito? Bakit ka nagdala ng dalawang bata sa aking pagdiriwang ng kaarawan? Ito ba ang ibig mong sabihin noong isang bagay na magbubukas ng aking mga mata? Kamahalan, baka hindi mo alam. Ang dalawang batang ito ay kay Mila mga anak sa labas ng kasal dahil sa pangangalo niya. Nagsumikap ako ng husto upang mahuli sila. Niloko ni Mila ang kanyang kamahalan. Hindi ko nalang matiis na manatiling walang alam ang kanyang kamahalan. Kaya naman ako'y nanganganib na patayin upang dalhin sila rito. Mila, totoo ba ang sinabi ni Rosalinda? Mila, totoo ba ang sinabi ni Rosalinda? Kamahalan at Inang Reyna, maawa kayo. 1,000 pagkakamali, kasalanan ko lahat. Patawarin ang mga bata. Kung kailangan ninyong pumatay, ako na lang patayin. Mila, tapos ka na sa pagkakataong ito. Diyos ko, ang dalawang batang ito ay sa kanya talaga. Ganyan na sila kalaki. Posible bang bago siya pumasok sa palasyo, nagkaanak siya sa iba? Tingnan ninyo kung paano niya tratuhin ang dalawang bastos na iyon mas mahalaga pa sa sarili niyang buhay. Isang kahihiyan ito sa maharlikang pamilya. Mga asawang nagkasala ng pangangaliwa noon, namatay ng isa na mas nakalulungkot kaysa sa iba. Pero siya, naglabas ng dalawa, ng sabay. Natatakot ako na siya ay gustong mamatay, ngunit hindi mamatay. Kamahalan, Inang Reyna. Ang harem ay nagtatago ng mga anak sa labas. Ito ay nakakahiya sa maharlikang pamilya. Nakikiusap ako sa kamahalan na agad na patayin ang dalawang munting bastos na ito at lipulin ang buong angkan ni Consorte Mila. Mila, huwag kang matakot. Kung may nagkakalat ng kasinungalingan sa iyo, sabihin mo lang ang totoo. Lilinisin ko ang iyong pangalan. Kamahalan, bawat salita na sinabi ko ay totoo. Hindi ko pinagkakalat ang kasinungalingan kay Mila. Ang mga batang iyon ay sa kanya talaga. Mila, sabihin mo sa akin, ang dalawang batang ito, sa iyo ba o hindi?
Mila, sabihin mo sa akin, itong dalawang bata. Sa iyo ba talaga sila? Kamahalan, itong dalawang bata. Talaga namang akin sila. Pero bata pa sila, wag mo silang saktan. Parusahan mo na lang ako kung kailangan. Pero nanganak ka ng aking mga kuting. Malinaw. Paano nagkaroon ng biglaang dalawang batang ganito kalaki? Gulo. Gulo! Nagre-rebelde si Prinsipe Federico. Sinalakay na niya ang palasyo. B. Ano? Medyo magulo. Mukhang ako'y dumating ng tamang-tama. Prinsipe Federico, naglakas loob kang manguna sa rebelyon? Nawalan ka ba ng bait? Ang prinsesang Balo. Hindi naman nais kong magrebelde, kundi wala akong pagpipilian. Kamahalan, taon nang nasa trono ka, ngunit wala kang tagapagmana. Paano ka karapat-dapat sa trono? Paano ka makakapag-utos ng respeto? Paano mo mapapasa ang pamana na ito? Kamahalan, kung mag-aabdi ka ngayon, baka ko bigyan ka ng marangal na kamatayan. Akala mo kaya mo? Minamaliit mo ako? Arturo at Alice, nandito si Mommy para iligtas kayo. Nanay! Maayos naman kami. Natutulog sa bulwagan. May mga masamang tao dumating at kinuha kami. Alam ni Mommy na kayo ang pinakamabuti. Kasalanan ito ni Mommy dahil hindi kayo naprotektahan ng sapat. Ngayon, si Mommy ay dadalhin sina Arturo at Alice palayo rito. Puta, pinarusahan mo ako ng emperador at akala mo makatatakas ka? Wala kang laban. Mamatay ka. Ang sino mang nagkasala sa akin ay hindi makakatakas. Nanay, ano ang mali? Ang dami mong dugo. Arturo at Alice, huwag kayong mag-alala kay nanay. Kayong dalawa, umalis na kayo. Dalhin sila. Mila. Si Mila at ang aking lahi ay dapat na dalawang kuting. Ang dalawang batang ito, sino talaga sila? Bakit si Mila ay nagmamalasakit ng husto sa kanila kahit na ipagsapalaran ang kanyang buhay? Kamahalan, sa panahong ganito, nag-iisip ka pa ba? Hindi mo ba talaga sineseryoso ako? Mukhang kailangan kong tapusin ito ng mabilis. Masamang tao. Sinaktan mo ang nanay namin. Arturo at Alice, hindi. Mga halimaw, ang mga bata ay naging pusa. Nakakatakot. Kaya kayong dalawa maruruming pusang gala ay ang dalawang batang iyon? Bitawan mo ako agad. Mga demonyo kayo. Huwag saktan ng mga anak ko. Huwag silang saktan. Hindi. Kaya ang dalawang batang iyon ay mga kuting namin ni Mila. Ipinanganak sila, hindi pa gaanong katagal, at nakakapag-anyong tao na sila. Mila? 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 Paano ako nakabalik sa palasyo ng umaapoy na tubig? Nasaan sina Arturo at Alice? Hindi ba ito ang pusang gala na nakilala ko sa Peking Palengke sa Hardinang Imperial? Yung nakabangga ko? Ikaw, tangang pusa. Ikaw ba ang gumawa nito sa akin? Yung dalawang bata? Pinakialaman mo ba sila? Alam mo bang sinira mo ako? Hindi ako nangalunya. Nanganak lang ako ng dalawang kuting bilang isang bagong ina para iligtas ang buhay ko. Kinailangan kong sabihin na nagdumi ako ng malaki. Ang aking panghabang buhay na pagkabirhen ay sinira mo. Huwag mong isipin na dahil lang tinitingnan mo ako ng ganyan, pakakawalan kita. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako napunta sa malamig na palasyo. Naging itinakwil na asawa ako. Para mabuhay, muntik na akong mapugutan ng ulo ng maraming beses. Huwag kang tumakbo. Alam ko gusto mo akong bayaran sa pagpapakain ko sa'yo. Pero pwedeng tanungin mo muna ako kung ano ang opinyon ko. Sabihin mo, kailan mo ito nagawa? Paano mo nagawang gawin ako? Isang perpektong normal na tao, magsilang ng dalawang kuting. Hindi ba noong gabing kasama mo ako? Ano? Noong gabing naglingkod ako sa'yo? Baliw ka ba? Hoy! Teka muna! Paano nakakapagsalita ang itim na pusang ito? At pamilyar ang boses nito? Mommy, gising ka?
Mami, gising ka! Tatay, ang galing mo. Pinalayas mo ang masasamang tao at nailigtas ka. Kamahalan? Kamahalan, kaya mo ring maging pusa? Pwede ka ring maging pusa? Ngayon naiintindihan mo na. Kung bakit ka nanganak ng dalawang kuting. Kamahalan, kayo. Kayo pala ang itim na pusang iyon sa simula pa. Kaya pala ako nanganak ng dalawang kuting. Yung lahat ng paghihirap na dinanas ko. Para saan ba yun? Masama lang ba ang kapalaran ko? Meg, Opo, ilabas mo muna sila. tara na. Mila, naaalala mo ba ang 5 taon na ang nakaraan sa South Yangtze, nagligtas ka ng isang itim na pusa? 5 taon na ang nakaraan. Paano ka natamaan ng ganyan kalubha? 5 taon na ang nakaraan, nakapagligtas nga ako ng isang sugatan na itim na pusa. Inalagaan ko ito ng mabuti hanggang sa gumaling ito. Pero pagkatapos, ito'y bigla na lang umalis. Dahil doon, nalungkot ako ng ilang sandali. Ang pusang iyon ay ako. Galing ako sa angkan ng mga espiritong pusa. Dahil sa gulo sa aming angkan, napadpad ako sa mundo ng mga tao. Noong araw na iyon, sugatan, sa kabutihang palad ay iniligtas mo ako at nakaligtas ako. Kaya kayo at ako ay matagal nang magkakilala. Pagkatapos kong bumalik sa aming angkan, nagsimula akong hanapin ka sa lahat ng dako. Maya-maya, sa kagubatan, may nakilala akong isang taong malubhang na sugatan at kamukhang kamukha ko. Ang taong iyon, maaari bang siya ay? Tama, siya ang tunay na emperador ng mga tao. Tama, siya ang tunay na emperador ng tao. Noong panahong iyon, siya ay inambus. Wala na siyang mahabang panahon para mabuhay. Walang paraan para makuha iyon. Kung hindi natin gagawin, hindi ka makakaligtas. Nakikiusap ako sa iyo para sa isang bagay. Kamukhang-kamukha mo ako. Maaari mo ba akong palitan? At protektahan ang aking kaharian? Inambus ako ni Federico. Hindi ako magtatagal kung malaman niya ang aking kamatayan. Tiyak na sasakupin niya ang kapangyarihan. Si Federico ay likas na malupit. Kung ang kaharian ay mapunta sa kanyang mga kamay, ang mga tao ay magdurusa ng labis. Hindi. Ayaw kong maging emperador. Hindi ako pumapayag diyan. May kailangan akong hanapin. Ang mga mortal ay gumagalang sa emperador. Kung ikaw ay magiging emperador, mahahanap mo sino mang hinahanap mo. Kaya, pumayag ka sa kanya at naging emperador? Pagkatapos maging emperador, nagsimula akong maghanap sa lahat ng dako para sa iyo. Noong panahong iyon, alam ko lang na ikaw ay isang buntis na babae. Wala nang iba, ngunit hindi ko kailanman dinalaw ang iba pang mga asawa. Ang 3 asawang, pinatay, ay talagang nangalunya. Ginawa ko lang iyon bilang dahilan para maglinis ng bahay. Ngunit, dahil natagpuan mo ako matagal na, bakit hindi mo ako kailanman pinatawag? Kapag mas lumalapit ako, mas natatakot ako. Gusto ko ring makipag-ugnayan muli at natatakot na maging masyadong agresibo. Hanggang sa araw na iyon, nagbago ako pabalik sa aking tunay na anyo upang lihim kang panoorin. Ngunit sa hardin ng imperyo, nakasalubong mo ako. Pinakain mo pa ako ng mga pastel. Sa sandaling iyon, alam ko, hindi na ako makapaghintay pa. Kaya, noong araw na iyon, ikaw ay nalasing at napunta sa maling palasyo. Sinadya ko iyon. Ginawa ko ito ng sinasadya. Kailangan ko lang ng likidong tapang. Palagi kong inakala na hindi ko kayang buntisin ang isang mortal. Kaya nang malaman ko na buntis ka, lihim akong nalungkot ng matagal. Akala ko, ikaw, tulad ng iba pang mga asawa, ay nakipagrelasyon sa iba para lang maging emperatrice. Pero kinalaunan, binitawan ko na. Iniligtas mo ang buhay ko. Kahit na hindi akin ang bata, handang-handang palakihin ito. Kung gayon,
Kaya mong palakihin ang anak ng iba? Palakihin ang anak ng iba? Bakit mo pagkatapos kong sabihin na ito'y paninigas lamang ipinatapon ako sa malamig na palasyo? Dahil alam ko na si Federico ay nagbabalak ng paghihimagsik, isang kudeta upang agawin ang trono. Natatakot ako na gagamitin kanya laban sa akin. Kaya kinailangan kong gamitin ang paraang ito upang protektahan ka. Ngayon, si Federico ay pinatay na. Si Rosalinda ay nasa malamig na palasyo. At ang Chancellor dahil sa pagkabigo na turuan ng tama ang kanyang anak ay tinanggalan ng titulo at ginawang karaniwang tao. Walang sinuman ang sasaktan sa iyo o sa mga bata. Mila, salamat sa pagligtas ng aking buhay. Salamat sa panganganak ng napaka-kaibig-ibig na mga bata. Kamahalan? Kung noon hindi kita nailigtas, wala bang mangyayari sa mga sumunod na pangyayari? Ito ay tadhana. Naniniwala ako kahit na tayo ay magkaroon ng 1,000 o 10,000 ulit, magkikita pa rin tayo. Ngunit tungkol kay Arturo at Alice sa harap ng buong hukuman, naging mga kuting. Huwag kang mag-alala. Iniwan ko na ito sa sarili kong nakababatang kapatid na babae upang asikasuhin. Ate? Kuya. Kuya. Gwendolyn, Kuya, ang gawaing ibinigay mo sa akin, naasikaso ko na ito. Lahat ng nakakita kina Arturo at Alice na maging kuting, binura ko na ang kanilang mga alaala. Pero hindi ko inaasahan na napakaraming tao sa piging na ito. Pagod na pagod ako. Mila, ito ang aking Spirit Cat Clan na kababatang kapatid na babae, si Gwendolyn. Siya ay may kakayahang burahin ang alaala ng mga tao. Kaya tinawag ko siya para tumulong. Si Gwendolyn ay laging nasa Spirit Cat Clan, bihira pumunta sa mundo ng tao. Hindi niya naiintindihan ang mga gawain ng tao. Kung mayroon man siyang gagawin na makakasakit sa iyo, sana ay huwag mong pansinin. Kahanga-hanga! Siya pala ay may kakayahang burahin ang mga alaala. Sa loob ng 3 araw, ipapahayag ko sa buong mundo na ikaw ang magiging emperatrice ko at koronahan sina Arturo at Alice bilang prinsipe at prinsesa. Teka, tutol ako dito. Ano ang tutol mo? Ako ang nagpapaging emperatrice sa kanya. Anong kinalaman mo riyan? Malaki ang kinalaman ko. Ikaw ang aking kapatid na lalaki. Kaya ang babaeng pakakasalan mo ay magiging hipag ko, hindi ba? Kahit na si Mila ay nagsilang kina Arturo at Alice, hindi ko pa rin tinatanggap na siya ay maging hipag ko. Paulit-ulit siyang binubuli ng consort na si Rosalinda. Masyadong mahina. Paano siya magiging karapat-dapat na maging isang babae ng ating Spirit Cat Clan? Paano niya mapoprotektahan ang 2 bata? Paano siya magiging karapat-dapat sa iyo, aking kapatid? Gwendolyn, Gwendolyn, tiyak na mayroon kang sariling mga plano. Sige, ano ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo, ano ang gusto mong gawin ko? Sa susunod na buwan, ituturo ko sa iyo mga babaeng Spirit Cat lahat ay may kakayahan. Kung matututuhan mo ang mga ito, tatanggapin kita bilang aking hipag. Gusto kong matuto. Mila, gawin mo lang ang kaya mo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Sige, nanay! Sige, nanay! Ang mga kakayahang matututuhan ko ay akin. Maging emperatrice man ako o hindi, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito upang maging mas malakas at lagi kang aking susuportahan. Mila, ngayon ay ituturo ko sa iyo ang isang kasanayan na kayang gawin ng sinumang may kamay. Dalhin ang tao. Pakawalan mo ako. Kapag nabawi ko na ang pabor ng emperador, babayaran ko kayong 2. Rosalinda? Mila, bakit hindi ka papatay? Kapag nabawi ko na ang pabor ng emperador, kukunin ko kayo at ang inyong 2 bastardo, babalatan ko kayo ng buhay. Papatayin ko kayong lahat. Nanaginip ka. Mila, ang pagiging matapang sa salita ay ang pinakawalang silbing paraan ng paglaban. Sampalin mo siya. Mila, naglakas loob ka? Ano ang dapat kong katakutan? Nakalimutan mo na ba kung paano mo binubuli ang 2 kong anak? Saan nanggaling ang pusang gala na ito? Ang malamig na palasyong ito ay siguro isinumpa. Nakakakuha ng mga maruruming bagay. Bilis! Bugbugin sila hanggang mamatay. Huwag madumihan ang damit ng kanyang kamahalan. 2 hayop lang sila. Kung hindi mo sila ibibigay, ayaw ko na rin sila. Bugbugin sila hanggang mamatay. Kamahalan, baka hindi mo alam.
Ang dalawang batang ito ay ang mga anak ng pangangalunya ni Mila, mga bastardo. Mga hamak na mababa ang pinagmulan. Ginagawa ko sa kanila ang gusto ko. Pakawalan mo ako ngayon din, at baka iligtas ko ang inyong mga buhay. Tumahimik ka! Lakas loob mo akong saktan? Ako ay isang marangal na konsorte ng emperador, anak ng punong ministro. Paano mo ako nagawang saktan? Sinaktan kita. Ano naman kung konsorte ka? Ano naman kung anak ka ng punong ministro? Binibigyan ka ba noon ng karapatan na mambuli ng iba? At saka, ikaw ay tinanggalan ng iyong titulo. Ang iyong ama ay tinanggal sa pwesto at ginawang isang karaniwang tao. Bakit ka pa sumisigaw? Babangon ako sa tuktok maaga o huli. Kapag nangyari yon, papatayin ko kayong lahat. Panaginip lang yan. Ang sarap manampal ng iba. Tuturuan ko si Alice mamaya ng kasanayang ito. Kaya hindi lang siya magiging ang matandang prinsesa, kundi maging ang prinsesa ng palad. Hindi masama ang hamon ngayong araw, napasa mo. Magpapatuloy tayo bukas. Susunod na round. Hindi ko alam kung bakit, pero unti-unti na akong nakakaramdam ng kaunting excitement. Panatilihing matatag ang iyong horse stance. Huwag kang maghagis ng mahihinang suntok. Suntok ng mas mataas. Pagkatapos nito, hindi lang tinuruan ako ni Gwendolyn ng ilang pangunahing martial arts. Ang aming angka ng spirit cat ay mahilig sa isda, kaya ang kasanayan sa pagluto ng sariwang isda ay dapat matutunan. Tinuruan din niya ako ng 108 paraan ng pagluto ng sariwang isda. Mila, naghirap ka sa mga araw na ito. Ang galing mo. Sa maikling panahon lang, nakuha mo na ang pag-aproba ni Gwendolyn? Plano kong maglabas ng kautusan bukas upang ipahayag sa mundo na si Davao at Erbao ay bibigyan ng ranggong ng prinsipe at prinsesa. Kamahalan? Ang mga pangalan para kay Arturo at Alice. Napagpasyahan mo na ba? Si Arturo ay tatawaging Axiom. Si Alice ay tatawaging Serena. Isang mataas na bundok, tinitingala ko ito. Isang malawak na daan, nilalakbay ko ito. Ang Lut at Zither ay nagkakasundo. Lahat ay payapa at mabuti. Magagandang pangalan. Ang nakakakilala sa akin ay walang iba kundi si Mila. Kamahalan at prinsipe, masama ang balita. Ang batang prinsipe ay biglang nawalan ng malay at hindi bumababa ang kanyang lagnat. Kuya, Meg, pinatawag mo ba ang doktor ng hari? Oo, ginawa ko. Titingnan ko. Hindi? Arturo, hindi ito ordinaryong lagnat. Gumigising na ang kanyang kakayahan. Gumigising ang kanyang kakayahan? Lahat ay may mga espesyal na kakayahan. Ang kakayahan ni Gwendolyn ay burahin ang mga alaala at ang aking kakayahan ay paglago ng halaman. Sa oras na unang makuha natin ang ating mga kakayahan, nagkakaroon tayo ng mataas na lagnat. Kapag nasanay na ang ating katawan, nawawala ang lagnat. Kaya, ang lagnat ni Arturo ay hindi ordinaryong sakit. Ito ay ang paggising ng kanyang kakayahan. Hindi ko lang alam kung ano ang ginigising ni Arturo na kakayahan. Mila, kasalanan ko lahat ito para makakuha ng pera para sa aking pagpapagamot. Pumasok ka sa mapanganib na palasyo at nawala ang iyong buhay. Huwag kang matakot, Mila. Papunta na si Mommy para makasama ka. Lola, hindi! Arturo, gising ka na. At wala na ang lagnat mo. Mommy, iligtas mo si Lola! Si Lola ay umiindayog sa bahay. Umiindayog? Arturo, bakit mo biglang sasabihin iyon? Kakadream lang ni Arturo. Tungkol kay Lola nag-iindayog sa silid.
Katulad ng opera na dinala tayo ni Tia Meg upang panoorin noong nakaraang araw. Noong oras na yon, umiiyak pa si Tia Meg habang pinapanood ito. Ayaw ni Arturo na umiyak si nanay, kaya magmadali tayo at iligtas si Lola. Anong swing? Kamahalan, tinala ko na ang manggagamot ng imperyo. Meg? Sinabi lang ni Arturo na dinala mo sila upang manood ng opera na may swing doon? Ano ang ibig sabihin yon? Swing? Oh, kamahalan. Siguro ang ibig sabihin ni Arturo ay pagsabit. Ano? Ang aking ina, siya. Kamahalan, bumaba na ang lagnat ng batang prinsipe. Wala na siya sa panganib. Magre-reseta ako ng mga gamot para sa paggaling, para sa kusina ng imperyo, upang maghanda ng masustansyang sabaw para sa batang prinsipe. Siya. O, kamahalan. Kamahalan? Kaka-dream lang ni Arturo niyan. Ano ang ibig sabihin yon? Simpleng panaginip lamang iyon. Ang aking ina, magiging maayos siya, di ba? Nakakakuha ba si Arturo ng anong uri ng kapangyarihan? Hindi rin ako sigurado. Hindi, kailangan kong hanapin ang aking nanay. Bukas ng umaga, sasama ako sa iyo pabalik sa Timog Yangtze. Tungkol naman sa koronasyon ng Emperatriz, aayusin natin ito pagbalik natin. Isasama natin ang iyong ina upang panoorin ang seremonya. Guardia, papaalisin ko na ang lahat ng mga babae sa harem. Ikaw ang bahala dito. Bawat babae ay makakatanggap ng 50 pirasong pilak bilang bayad. O, kamahalan. Pumunta ka at sabihin sa inang Reyna. Bukas, sasamahan ko si Mila sa Timog Yangtze para hanapin ang kanyang pamilya. Oh, kamahalan. Nanay, kailangan mong maging maayos. Kamahalan, narinig ng inang Reyna na pupunta ka sa Timog Yangtze at iniimbitahan ka para makipag-usap. Mila, manatili ka rito at alagang mabuti ang bata. Babalik ako agad. Kamahalan, naaalala mo pa ba ang nabanggit ko sa iyo tungkol sa nakababatang kapatid? Nakababatang kapatid? Anong nakababatang kapatid? Siyempre, naaalala ko. Noong panahong iyon, buntis ako at sinamahan ng yumaong emperador sa kanyang lihim na pagbisita sa Timog Yangtze. Ngunit hindi inaasahan, may aksidenteng nangyari. Ang iyong kapatid ay isinilang ng maaga at dinukot. Napunta siya sa mga karaniwang tao. Sa mga nakaraang taon, nagpadala ako ng mga tao upang hanapin siya, ngunit walang resulta. Sa pagkakataong ito, kapag pumunta ka sa Timog Yangtze, sana ikaw ay subukang hanapin ang iyong kapatid. Huwag kang mag-alala, inay. Tiyak na hahanapin ko siya. Ang iyong kapatid? May marka ng bulaklak ng plum sa kanyang ibabang likod. Isang natatanging marka. Dapat ay madaling matagpuan. Ngunit bakit hindi namin siya kailanman natagpuan? Kaya ang Emperatriz na Balo ay may anak na nawala sa mga tao, na may birthmark na bulaklak ng plum sa baywang. Tama tungkol kay Consort Rosalinda. Inayos ko na yon. Hindi siya masyadong magdurusa sa bilangguan. Salamat. Rosalinda Tees lang ng kaunti pa. Ang iyong ama ay may matalinong plano. Ilalabas kita sa bilangguan sa lalong madaling panahon at gaganti ako ng buo para sa iyo. Ang emperador ay may nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit ang nakababatang kapatid na ito kapag siya ay natagpuan at nagtayo ng hukbo tulad ng ginawa ni Federico. Ano ang mangyayari? Kung may mas angkop na tao, ako ay handa na ibigay ang trono sa mga tao. Ako ay kabilang sa angkan ng espiritong pusa. Ang tronong ito ng mga tao ay hindi talaga akin mula pa sa simula. Tinanggap ko lamang ang posisyong ito, pansamantala, para mahanap ka. Ngayong nahanap na kita, kung may mas angkop na tao,
Ako ay handa na ibigay ang trono sa mga tao. Mila, sa totoo lang, gusto kitang dalhin upang manirahan ng liblib sa mga bundok. Pumapayag ka ba? Oh. Si Mila ay hindi isang taong mapagmataas. Ang pagpasok sa palasyo ay para lamang sa anunsyo ng imperyo na 10 pirasong pilak upang makalikom ng pera para sa paggamot ng aking ina. Sebastian ay ang pangalan ng kasalukuyang emperador. Kung gayon, ang iyong tunay na pangalan, ano iyon? Edmundo. Ed. Mundo. Tingnan mo. Halika. Sa wakas, nakabalik na sa Timog Yangtze. Nanay, dito ba kung saan ikaw lumaki? Oo, lumaki ako dito mismo. Ito rin ang kung saan lumaki ang tatay mo. Gusto ni Alice dito. Meg at Gwendolyn, mamaya, kayo isama ninyo sina Arturo at Alice sa tuluyan para magpahinga. Sasama ako sa emperador para hanapin ang nanay ko. Mila, sina Arturo at Alice nasa atin na. Ito ang tinitirhan ninyo ng nanay mo. Nanay, nakabalik na ako. Nanay. Kumusta ang nanay ko? Kumusta ang nanay ko? Buhay pa siya. Buti na lang nakarating kami sa tamang oras. Bago ako umalis, pinapareseta ko kay Julian magreseta ng ilang gamot na pampalakas ng chi at pampabilis ng dugo. Baka makatulong ito sa kanya. Nanay, Mila, ako ba ay, sa mundo ng mga patay, nakikita kita dito? Mila, binigo kita. nanay, hindi ka patay. Buhay ka at maayos. Hindi ako patay? Ikaw. Siyempre buhay ako at maayos. Nanay, pero bakit mo inakala na patay ako? Narinig ko na kanina may isang konsorte na nagngangalang Brooks sa palasyo na pinatay ng emperador. Sabi ng mga chismis ikaw iyon. Kung hindi dahil sa paggamot sa aking sakit, hindi mo na kailangang mag-ipon ng pera at hindi ka sana pumasok sa pugad ng mga leon ang palasyo ng imperyo. Kasalanan ko lahat. Sinira ko ang buhay mo. Kaya gusto ko bumaba at sumama sa iyo. Yung pinatay kanina dahil sa pangangalunya na konsorte, mayroon nga isa na may kaparehong apelyido Brooks na katulad ng sa akin. Kaya mukhang nagkamali ka ng pagkakaintindi. At ito ay, Ito ang kanyang kamahalan, ang emperador. mabuhay ang emperador. Bienan, hindi na kailangan ng formalidad. Pumunta ako rito ngayon para samahan si Mila upang hanapin ang kanyang pamilya. Dot? Lahat, pumasok kayo. Ito ay mula sa iyong manugang na lalaki. Isang munting tanda ng aking pasasalamat para sa iyo. Pakiusap tanggapin mo sila. Bienan. Timog Yangtze ang titulo sa pinakamaunlad na lugar. Isang napakataas na uri ng perla sa gabi mula sa dagat silangan. Itong pula at asul na sapiro hairpin na may kambal na perlas at gintong disenyo. Ari raw, napakaraming ginto. Mila, talagang pinahahalagahan ka ng emperador. Ang emperador ay napakabuti sa akin. Hindi lang siya pinaalis lahat ng mga kalunya sa harem para sa akin, kundi pati na rin magdaraos ng seremonya ng koronasyon para sa akin. Ganoon ba? Ang ating Mila ay magiging emperatris. Hindi lang yon. Mayroon ka pang 2 na kaibig-ibig na mga apo. Mga apo? Bilis, dalhin mo ako sa kanila. Ang ating Arturo at Alice ay napaka-cute. Mahal na mahal kayo ni Lola.
Tingnan mo kung ano ang dala ni Lola para sa inyo. Minatamis na hawthorn. Tingnan ninyo kung gusto ninyo. Isa para sa bawat isa. Heto, dahan-dahan lang sa pagkain, kayong dalawa. Gusto ni Tangtang. Pero Mila, sabi mo 2 taon ka pa lang sa palasyo? Tumingin ako kina Arturo at Alice. Bakit sila mukhang 3 o 4 na taong gulang? Nanay? Mahaba ang kwento. Masyadong mahaba. Huwag na nating pag-usapan. Huwag mong sayangin ang oras kasama ko at aking 2 mahal na mga apo na nagkakalapit. Pero, basta't sila ay ipinanganak ng ating Mila, sila ang aking mga pinakamamahal. Nanay, sa pagkakataong ito, dinala kita hindi lang para dumalo sa seremonya ng koronasyon. Gusto ko ring tulungan kang mabawi lahat ng bagay na orihinal na pag-aari mo. Dapat ay nakatira ka sa mansyon ng pamilya Brooks, na may mga alilang nag-aalaga sa iyo, sa halip na ngayon, nakatira sa maliit at sira-sirang bahay na ito. Binibilang ang mga araw, ang amang nakipaglaban para sa dote ng aking ina, at saka pinalayas ang kanyang asawa at anak na babae sa labas ng bahay, ay malapit ng magkaarawan. Kapag dumating ang oras na iyon, bibigyan namin siya ng isang malaking regalo. Mila, ano ang plano mo? Nanay, malalaman mo pagdating ng panahon. Noon, masyado akong mahina, na nagdulot na magdusa si nanay at ang mga bata. Buti na lang ginising ako ni Gwendolyn. Sa pagharap sa masasamang tao, kailangan maging walang awa. Mata sa mata. Mila, paano naman ang inang Reyna? May nahanap ang mga espiya tungkol sa bunsong anak na lalaki ng inang Reyna. Ilang impormasyon. Kailangan kong puntahan at tingnan iyon. Sa mga araw na ito, dito ka muna manatili sa ngayon. Pero, huwag kang matakot. Iiwan ko si Gwendolyn at iba pang mga aninong bantay para protektahan ka. Dapat mag-ingat ka rin. Buti na lang sa pagkakataong ito na naginip si Arturo na nagbigti ang nanay ko, kaya nagmadali kaming bumalik sa tamang oras. Kung naghintay pa tayo hanggang sa seremonya ng koronasyon bago bumalik, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Kaya, pinaghihinalaan ko na nagising na si Arturo ang kakayahang makita ang hinaharap. Makita ang hinaharap? Nakakamangha yan. Iniisip ko kung ano ang magiging kakayahan ni Alice. Nagsisimula na akong maging nasasabik. Ang ating mga anak ay kumuha ng anyong tao pagkapanganak pa lang. Kaya ang kanilang mga nagising na kakayahan ay dapat ang pinakamalakas din. Sa mga batang ganyan katalino, bakit hindi pa magkaroon ng ilan pa? Dito po. Ito ay talagang tirahan ng Brooks. Mila, pumasok muna tayo. Pakipakita ang imbitasyon mo. Ako ang anak ni Silvestre. Pumunta ako para sa birthday banquet ng sarili kong ama. Bakit ko kailangan ng imbitasyon? Ang tapang mo. Naglakas loob kang banggitin ang pangalan ng aming amo. Ang anak ng aming amo ay si Miss Nelly. Hindi pa namin kita dati. Kung wala kang imbitasyon, umalis na kayo ngayon. Huwag hadlangan ang ibang bisita. Hindi nyo kami kilala, pero alam ni Silvestre. Pumasok kayo at magtanong. Sabihin lang ni na Martha at Mila. Pumasok at iabot ang kanyang pagbati at tingnan kung papayagan niya. Kaming pumasok. Ang aming amo ay abala sa mga panauhing pandangal. Walang oras para sa inyo. Mga taong tulad mo, nag-aangkin ng koneksyon. Marami na kaming nakita. Umalis. Huwag mo kaming abalahin. Umalis. Umalis. Mila, paano kung maghintay tayo hanggang matapos ang banquet at bumalik? Anong nangyayari? Itong ingay? Miss Nelly, 2 tao ang nagdudulot ng gulo. Pinalayas na namin sila. Ikaw pala. Pumasok ka. Ngayon ay aking handaan ng mahabang buhay. Nagpapasalamat ako sa lahat sa pagdalo kahit abala sila. Lalo na dapat kong pasalamatan si Magistrate Desiderio sa pagbibigay dangal sa amin ng kanyang presensya. Pinaliliwanag nito ang aking munting tahanan. Nais ko kay G. Silvestre ang kalusugan at kaligayahan bawat taon at walang katapusang saya bawat taon. Tagay. Tatay, nanay, tingnan ninyo kung sino ang narito. Mila, Nelly, bakit mo dinala ang 2 ito? Hindi ba ito ang dating asawa ni Gay Silvestre at ang kanilang anak na babae, Mila?
Buhay pa ba si Mila? Hindi ba siya? Pagkatapos pumasok sa palasyo, dahil sa pangangalo niya, pinatay ng emperador. Mukhang ang pinatay ay ibang babae na may apelidong Brooks. Gayunpaman, bakit siya narito? Hindi ba dapat nasa palasyo siya? Aba, ikaw ay hindi alam ang bahaging ito. Kamakailan lamang naglabas ng kautusan ng emperador upang buwagin ang harem. Kaya ang mga babae ng harem ay maaaring bumalik sa kanilang mga bayan. Mila, napakagandang bumalik ka. Alam mo, bakit mo ginustong pumasok sa palasyo noon sa halip na bumalik sa akin, iyong ama? Ang iyong ina at ako ay kasal. Kung ang iyong ina lamang ay pumayag na maging aking babae, babayaran ko ang kanyang pagpapagamot. Mila, sa pagkakataong ito, ibinalik mo ang iyong ina dahil ba namimiss niya ako at handa siyang maging aking babae. Gusto mo bang maging babae mo ang nanay ko? Managinip ka pa! Gusto mong maging Querida ang nanay ko? Panaginip lang yan. Mila, wala kang respeto sa mga nakatatanda. Paano mo masasabi yan sa tatay mo? Kung paano ako magsalita ay wala kang pakialam, ikaw na Querida. Ang tapang mo, Tessa, ay hindi basta Querida. Siya ang legal kong asawa. Dahil sa katandaan, dapat mo siyang tawaging ina. Ina, hindi siya karapat-dapat. Hindi lang siya karapat-dapat, hindi ka rin karapat-dapat maging tatay ko. Noong una, nagpakasal ka sa pamilya Brooks, pero nagtago ka sa labas ng isang Querida, si Tessa, at lihim mong nagkaanak kay Nelly, ang anak na wala sa kasal. Ito ay hindi makatarungan. At sinamantala mo ang pagkamatay ng lolo ko. Noong ang nanay ko ay labis na nagdadalamhati, inagaw mo ang ari-arian ng pamilya Brooks. Ito ay hindi mabuti. Kayo ay isang pares ng mga mangangalunya na hindi makatarungan at hindi mabuti. At may gana pa kayo turuan ako ng etika at moral dito. Anak na walang galang, tumahimik ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit ako mananahimik? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin sa simula pa lang. Sa tingin mo ba ang mga bisita rito ay hindi alam? Tatay? Mila, dati, dahil pareho tayo mga anak ni tatay, dinala kita rito para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Hindi ko inasahan na wala kang kahit anong pasasalamat. Hindi ka lang dito nagkakalat ng kasinungalingan, kundi naglakas loob ka pang manakit. Mga guwardiya, itaboy sila. Mga guwardiya, itapon ninyo sila. Teka lang, huwag mong basta-basta palayasin ang mga tao. Nelly? Siya ang kapatid mo. Mila, bata ka pa. Hindi mo nauunawaan ang mga hirap ng tatay mo. Ang ginawa ko noon ay dahil sa pangangailangan. Ang nanay mo ay nagkaroon ng matinding pagdurugo matapos kang ipanganak. Sabi ng doktor hindi na siya maaaring magkaanak. Ako lang ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Kane. Kahit na nag-asawa ako sa pamilya, kailangan ko pa rin ng anak na lalaki upang magpatuloy ang angkan. Kaya, humanap ako ng Querida para magkaanak sa akin. Kaya humanap ka ng Querida. Para sisihin ako dahil hindi ako lalaki? At sisihin ang nanay ko dahil hindi na siya makapag-anak? Tama. Pinlano ko pagkatapos manganak ni Tessa ng lalaki, na ibalik ang anak na lalaki at irehistro sa pangalan ng nanay mo. Sa ganoon, kapag tumanda na ang nanay mo, may anak siyang lalaki na mag-aalaga sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, ang unang anak ni Tessa ay babae rin. Upang magkaroon ng lalaki, nagbuntis muli si Tessa. Ngunit nalaman ng nanay mo ang tungkol sa Querida ko. Nang hindi inalam kung sino ang tama, sinubukan niya akong tamaan. Nagdulot ito ng pagkabali ni Tessa. Ang nanay mo ay pumatay ng sarili kong anak, kaya't hiniwalayan ko siya sa sobrang galit. May 3 gawaing walang utang na loob. Si Ginang Brooks ay hindi nakapag-anak ng lalaki at nagdulot pa ng kamatayan. Nanganak ni Ginoong Silvestre, karapat-dapat siyang hiwalayan. Ang Ginang Brooks na ito ay sobrang seloso, na hindi niya matiis ang isang bata. Sa kabutihang palad, buntis na naman si Tessa ngayon. Ang langit ay hindi naging malupit sa akin. Tungkol sa ari-arian ng pamilyang Brooks. Hindi alam ni Martha ang negosyo. Ang mga ari-arian ng pamilyang Brooks sa kanyang mga kamay ay naubos na matagal na. Hindi ko inalis ang mga ari-arian ng pamilyang Brooks, ang aking mga ari-arian. Lahat ay nakuha ko sa aking negosyo, ang mansyon na ito. Tinitirhan ko ng maraming taon at naging malapit sa aking puso. Kaya binili ko ito at pinalitan ng pangalan na Mansion Ken. Alam kong hindi mo aaminin. Mila, ikaw ay napakabata pa noon para maintindihan ang sitwasyon. Ang iyong ama, hindi kita sisihin.
Ngayon, dahil pumunta ka para ipagdiwang ang aking kaarawan, hayaan mo akong makita ang iyong regalo sa kaarawan. Mula ngayon, ikaw at ang iyong ina ay maaaring manirahan sa Mansyon Kane. Hindi kita pababayaan. Gusto mo ng regalo sa kaarawan? Si, Ano ito? Magistrado Desiderio. Ako, si Mila ay inaakusahan si Silvestre ng paglustay ng ari-arian ng pamilyang Brooks. Kinuha niya ang mga ari-arian ng aming pamilya para sa kanyang sarili. Lahat ng ebidensya na inilipat niya ang aming mga ari-arian sa kanyang sariling pangalan. Inihiling ko kay Magistrado Desiderio na hatulan ng makatarungan. Alam ni Edmundo na balak kong mabawi ang ari-arian. Nagpadala siya ng mga espesyal na ahente upang tulungan akong mangolekta ng ebidensyang ito. Sa pagkakataong ito, handang-handa akong dumating. Isang anak na babae ang nagdedemanda sa kanyang ama. Talagang walang galang yan. Kung totoo na si Silvestre ang nagnakaw ng estate ng pamilya Brooks, mas masahol pa siya sa hayop. Pagkatapos ng lahat, bago siya nag-asawa sa pamilya, siya ay isang mahirap na tindero lamang na hindi man lang makabili ng pagkain. Lahat, paumanhin, ang pamilya Kane ngayon ay may mga usaping pampamilya. Sa ibang araw, muli namin kayo'y aanyayahan. Pasensya na. Mila, talaga bang idinedemanda mo ang iyong ama? Ito ay isang usaping pampamilya sa pagitan ninyo. Kung maaari itong ayusin ng pribado, bakit pa isasama ang mga autoridad? Magistrado, hinihiling ko sa iyo na hawakan ito ayon sa batas. Iyong kagalang-galang. Huwag kang makinig sa isang panig na kwento ni Mila. Lahat ng ebidensya ay peke. Galit lang siya sa akin dahil pinalayas ko sila ng kanyang ina at itinaboy sila. Kaya binibiktima niya ako. Mila, nasabi ko na sa iyo, maaari kong hayaan kayo ng iyong ina bumalik sa mansyon ng Kane. Bakit ka ginagawa pa rin ang gayong walang galang na bagay? Ito ang mansyon ng Brooks, hindi ang mansyon ng Kane. Babalik kami sa mansyon ng Brooks at hindi namin kailangan ng iyong pahintulot. Mila, iharap ang ebidensya. Totoo man o hindi, ako ang hahatol para sa aking sarili. Ang aklat ng kwenta na ito Mamatay ka na. Mommy! Munting prinsipe, gising ka na. Meg! Iligtas mo si Mommy! May papatay sa kanya! Ano? Munting prinsipe, panaginip lang yan. Si Binibining Mila ay may mga lihim na bantay. Okay lang siya. Totoo yun! Talagang nasa panganib si Mom. Iligtas si Mommy! Gusto ko rin si Mommy. Gusto kong yakapin ako ni Mommy. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Anong nangyayari? Arturo at Alice, bakit kayo umiiyak? Ang munting prinsipe ay nagkaroon ng bangungot. Sabi niya, nasa panganib si Binibining Mila at hiniling niyang iligtas natin siya. Miss Gwendolyn, ano ang gagawin natin? Narinig ko sa kapatid ko na si Arturo ay may kakayahang makakita ng hinaharap. Meg, hanapin mo muna ang emperador. Sabihin mo sa kanya na nasa panganib si Mila. Mananatili ako rito para protektahan ang dalawang bata. Siya? Hindi siya maaaring manatili. Magistrado Desiderio, ano ang ibig sabihin nito? Mila, magkasanggang dikit kami ni Magistrado Desiderio. Sa magkaibigan,
Natural lang na magtulungan. Ang kapal ng mukha mo. Ganyan ka nahayag. Pagsasabwat ng opisyal at negosyante. Ang tapang mo na maging ganyan kahalata sa pakikipagsabwatan sa opisyal at mga ngalakal? Ano naman kung kami ganyan? Ano, akala mo ba pinaalis muna namin ang mga bisita? Mila at Martha. Mabait ko kayong dinala rito para magdiwang ng kaarawan. Hindi ko akalain na magdudulot kayo ng gulo. Huwag niyo akong sisihin kung magiging bastos ako. Mila, minamaliit kita. Hindi ko inakalang makakalap ka ng ebidensya ng paglilipat ng ari-arian ng pamilya Brooks. Kahit na anak kita sino mang banta sa aking kayamanan at karangalan, ay dapat mamatay. Ano ang gagawin mo kay Mila? Hindi kita hahayaang magtagumpay. Mga guwardiya, dalhin ninyo si Mila at patayin sa pambubugbog. Mila, mas marami sila sa atin. Huwag kang mag-alala sa akin. Umurong ka. Ako na ang bahala sa kanila. Mamamatay ka. Lusob. Mila, marunong ka pala ng martial arts. Buti na lang tinuruan ako ni Gwendolyn ng ilang depensang galaw. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nanay, Tessa, baliw ka ba? Anong ginagawa mo? Huli kaming dumating para iligtas ka. Patawarin mo kami, Consort Mila. Mila, may mga tumutulong ka pala. ang lakas ng loob mong saktan ang nanay ko. Mila, sinaktan mo ang nanay ko. Lalaban ako sa iyo. Sasaktan kita. Kailangan ko bang pumili ng araw? Pinagsisisihan ko na hindi ka sinaktan kanina. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, hindi sana ang nanay ko magdusa ng husto. Siyempre, ang tunay na salarin ay si Silvestre, yang walang tigil na manugang na nakatira sa atin. Mila, anong akala mo ginagawa mo? Tatay mo ako. Wala akong amang tulad mo na walang kwenta. Wala akong tatay na pabaya tulad mo. Ako ay isang opisyal ng hukuman. Siyempre, alam ko. Kaya isusumbong kita sa mga autoridad. Arestuhin si Desiderio. Dalhin siya sa mansyon ng gobernador. Ireklamo siya sa pakikipagsabwatan ng mga opisyal at mga ngalakal. Mayroon ka bang ebidensya? Kung walang ebidensya, maglakas loob ka bang sirain ang puri ng isang opisyal ng hukuman? Mga guwardiya, arestuhin si Mila at ang kanyang mga kasabwat ngayon na. Opo, maestro. Ito ay ang magiging emperatrice. Pinapayuhan ko kayong umatras agad at huwag itutok ang inyong mga espada sa kanya. Iyan ay pagsuway. Kamahalan, Mila, gusto mo bang maging emperatrice na nasisiraan ka na ng bait? Inutusan mo pa ang iyong mga tauhan na magsabi ng mga kasinungalingang iyan? Narinig ko na si Consorte Rosalinda ang tunay na paborito ng emperador. Kung sino man ang dapat maging emperatrice, iyon ay si Consorte Rosalinda. Ay na, kailan naging si Mila ang walang kapangyarihang karaniwang babae? Ang aking si Mila ang magiging emperatrice. Ngayong pagkakataon, bumalik siya upang isama ako sa kabisera para dumalo sa kanyang seremonya ng koronasyon. Malayong mangarap. Kung si Mila ang emperatrice, kung gayon ako ay maaaring maging inang emperatrice. Ang tapang mo. Ininsulto mo ang inang Reyna. Siguradong sawa ka na sa buhay. Prefecto. Si Mila ay mapangahas. Naglakas loob siyang magpanggap na reyna. Anong krimen iyon? Dapat siyang patayin. Arestuhin ang walang hiya na babaeng ito, si Mila, at bitayin siya agad. Umalis. Mayroon nga talagang markang plum blossom. Ginoo, sino ka? Bakit mo kailangang kumpirmahin ang markang plum blossom sa aking baywang? Pinadala ako ng iyong pamilya para hanapin ka. Tungkol sa kung sino ako, malalaman mo kung sasama ka sa akin sa kabisera. Ang aking pamilya? Hindi ko inakala na ako, si Solana, ay may buhay pang pamilya. Salamat, Ginoo. Mag-iimpake ako at sasama sa iyo sa kabisera. Ayon sa impormasyon na nakalap ng aking mga espiya, ang taong ito ay malamang na siyang bunsong anak ng inang Reyna.
Sa daan pabalik sa kabisera, mapapansin ko ang kanyang pagkatao. Ang emperador? Pinatang Wong. May nangyari sa ginang. Ang mga sining pandigma ng dalawang ito ay napakalakas. Ngayon, ikaw na. Sinusubukan mo akong hulihin? Desiderio, paano ka naging napakasama? Ito ang tinatawag na lahat patas sa digmaan. Magaling. Sino ang mag-aakala? Si Mila ay napakalakas. Hindi siya dapat iwanang buhay. Teka, gagawin kong parang siya ay nagbigti. Sasabihin natin sa lahat na siya ay gumawa ng peking ebidensya para isakdal ako. Salamat sa mahistrado sa kanyang karunungan at katapangan. Nakita niya ang kanyang balak. Namatay siya sa hiya. At itong si Martha? Itong si Martha? Si Martha ay mahina at walang kwenta. Kung wala si Mila, wala siyang magagawa. Tatay, dahil si Martha ay may kagandahan. At minsan ay iyong asawa. Bakit hindi mo siya lasunin para maging pipi at itago sa bahay para maglingkod sa iyo? Paano kung lasunin natin siya at gawing pipi? Itago mo siya sa bahay para paglingkuran ka? Ano sa tingin mo? Gaya ng inaasahan, si Nelly ay napakamaasikaso. Bakit mo dinala ang babaeng iyon? Si Martha, sa tabi ng iyong ama. Hindi ka ba natatakot? Sa ano? Hindi kanya matalo dati. At pagkatapos maging pipi, mas lalo siyang hindi magiging kalaban. Bukod dito, sa kanya na naglilingkod sa matandang iyon, ang aking ama, hindi ka ba magkakaroon ng oras para magsaya kasama ako? Sa mga batang lalaking kirida? Kaya iyon ang plano mo noong pinapasok mo si Martha at ang kanyang anak, iyon ang nasa isip mo. Kung ang mangmang na si Martha talagang magiging kirida ng iyong ama, kung gayon, talagang magkakaroon ako ng maraming oras. Mga bantay, ikulong si Martha sa kulungan ng kahoy. Pagkatapos kong tapusin ang pakikitungo kay Mila, makikipag-usap ako ng maayos sa kanya. Mila, ikaw ang unang naging masama, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatarungan. Kung may susunod na buhay, pumili ka ng mas mabuting pamilya. Panginoon, tatay. Ang tapang mo, ikaw na walang hiya. Pakawalan ang aking emperatris. Ang lakas ng loob mo, Mangmang. Bitawan mo ang aking emperatris. Sino ka? Anong tapang mong pumasok sa pribadong tahanan at nagsasalita ng walang katuturan? Ang tawag mo sa sarili mo ay emperador. Si Mila ay nagpapanggap na emperatris. Ang lalaking ito ay nagpapanggap na emperador. Isang pares ng mga baliw. Hoy, maestro! Maaaring ito ay sa Mila, nakasintahan mula sa labas ng palasyo? Tabi, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Umalis ka. Anong kahangahangang presensya? Ang lalaking ito ay hindi ordinaryong tao. Ang emperador ay malayo sa kabisera. Hindi nabalita ang pumunta siya sa timog. Paano siya makararating dito sa Timog Yangtze? Hindi ka maaaring maging emperador. Ang lalaking ito ay nagpapanggap bilang kanyang kamahalan. Hulihin siya agad. Walang galang kang hangal. Kilala mo ba ito? Ito ang Dragon Jade Pendant. Mabuhay ang kamahalan. Ibagsak ang inyong mga armas ngayon. Patawarin mo kami, kamahalan. Siya talaga ang emperador. Maaaring si Mila talaga ay ang emperatris. Mila, gumising ka. Sabi ng batang prinsipe, may gustong pumatay sa emperatris. Totoo iyon. Kamahalan. Mila, pinagmalupitan ka. Lahat ng nangapi sa'yo, Hindi ko patatawarin kahit isa. Kamahalan, patawarin mo ako. Talagang hindi ko alam na siya ang emperatris. Kung alam ko lang na siya ang emperatris, kahit na 10 beses ang tapang ko, hindi ko gagalawin ang emperatris kahit isang buhok. Kahit hindi ako ang emperatris, isang ordinaryong mamamayan lang, bilang isang lokal na opisyal, pwede mo ba akong bugbugin at patayin ayon sa gusto mo? Kamahalan,
Desiderio hindi lang sinubukang patayin ako, kundi nakipagsabwatan din sa mga negosyante. Ang kanyang krimen ay karapat-dapat sa kamatayan. Kamahalan, Ako ang gobernador ng Timog Yangtze. Huli akong dumating para iligtas ka. Nakikiusap ako ng iyong kapatawaran. Gobernador NG Timog Yangtze, hulihin si Desiderio at parusahan siya ayon sa kanyang mga krimen. Patawarin mo ako, kamahalan. Pakiusap, patawarin mo ako, kamahalan. Kamahalan, pakiusap. Patawarin mo ako, kamahalan. Tungkol sa 3 taong ito, Mila, ikaw ang magdesisyon kung paano sila haharapin. Mila, tatay at anak na babae kami. Maawa ka, wag mo akong patayin. Kamahalan, maawa ka sa akin. Kamahalan, maawa ka sa akin. Nasaan ang nanay ko? Ang nanay mo, ayos lang siya. Sa kamalig ng kahoy. Wala namang mali. Susuriin ko agad ang kamalig ng kahoy. Silvestre, huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Kung hahayaan kitang mamatay ng diretso, masyadong madali para sa iyo iyon. Kayo 3. Gusto nyo ang yaman at karangyaan, di ba? Kaya ipadala sila sa hangganan at hayaan silang magdusa. Mabuti. Gawin ninyo ang sabi ni Mila. Gawin silang mga alipin na kriminal at ipatapon sila sa hangganan. Tapos na. Tapos na ang lahat. ang mansyon ng Kane. Sa wakas ay naging mansyon ng Brooks muli. Narinig ko, ang pamilya ni Silvestre. Lahat sila ay ipinatapon sa hangganan. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Natupad ang katarungan. Nagmonopolyo si Silvestre sa pamilihan. Sadyang pinataas ang presyo ng bigas. Kaya maraming tao hindi na kayang bumili ng bigas. Si Master Brooks ay mabait. Hindi lang patas ang kanyang presyo, kundi siya ay mapagbigay rin. Nanay, uwi na tayo. Talagang karapat-dapat ang pamilyang ito. Gen at Bibi, Brooks, sa wakas ay nakabalik na kayo. Simula nang si Silvestre pinalayas kayo sa pamilyang Brooks, ang mga tauhan sa bahay halos lahat ay umalis na. Ako na lang, isang matandang lingkod, nananatili rito, naghihintay sa inyo. Ah, tama. Ito ang mga bagong mga lingkod at katulong na inupahan ko. Mila, kakahanap ko lang sa isang lihim na silid nitong 5 kaduda-dudang lalaki. Katiwala? Sino ang 5 lalaking ito? Ang 5 lalaking ito ay kay Bibi, Nelly mga taong panangga. Mga taong panangga? Anong ibig sabihin yan? Maaari na kayong lahat umalis. Genji at Bibi, Brooks. Kung magsasagawa lang sila ng isang demonstrasyon, Gang, B, maiintindihan ninyo kung ano ang mga taong panangga. Ngayon, ang mga Panginoon ng bahay na ito ay si GNing, Brooks. At si Bibi, Brooks. Kung maaari kayong manatili, ay nakasalalay sa inyong kakayahan. Ito? Bakit ka naghuhubad ng damit? Sila ay nakatayo sa pintuan bilang pananggalang sa hangin. Mga tao, ang pananggalang sa hangin. Pinapainit ang silid gamit ang kanilang katawan. Iyan ang ibig sabihin ng pananggalang sa hangin. Ang mga ito ay mula kay Miss Nelly, mga piniling pananggalang sa hangin. Hindi lang sila guwapo, hindi rin natitinag ng hangin, at hindi naaapektuhan ng ulan. Mga tao ang pananggalang sa hangin. Ang mga tao talaga, marunong mag-enjoy. Itong si Nelly ay napakasama at masungit. Ang 5 taong ito, sa tingin ko hindi natin sila mapapanatili. Katiwala! Maghanda ka ng pera. Paalisin mo sila. Ma'am, pakiusap, hayaan mo kaming manatili. Huwag mo kaming paalisin. Ang alam lang namin ay maging pananggalang sa hangin. Wala nang iba. Pag lumabas kami, hindi talaga kami makakaligtas. Ma'am, kaya kong garantisahan, mabuti akong pananggalang sa hangin. Sa taglamig, hindi ko papasukin kahit isang malamig na hangin sa loob ng bahay. Ma'am, pakiusap. Huwag mo kaming paalisin. Mila, ang mga taong ito ay walang alam. Kung palayain mo sila, baka. Mas mabuting manatili sila sa mansyon, turuan mo silang magtrabaho. Pag lumabas sila,
Kahit papaano ay kumita sila ng ikabubuhay. May punto ka. Handang-handa ba kayo? Handa kami. Kailangan ko pa ng isang alila. Mila, pwede ba akong pumili ng isa dito? Siyempre. Mukhang jade. Naaawa rin ako. Ang sarap din hawakan. Mila, kukunin ko siya. Basta gusto mo siya, Gwendolyn. Pumipili ka ba ng alila o ng lalaki? Naging mabunga ang biyaheng ito. Hindi lang namin nabawi ang ari-arian para sa iyong biyenan at natagpuan namin ang anak ng emperatris na nawala sa mga tao. Gayunpaman, itong si Solana, siya ba talaga ang anak ng emperatris? Hindi rin ako sigurado. Pagkatapos ng lahat, ayon sa mga pahiwatig na ibinigay ng emperatris, mayroon lamang ang marka ng bulaklak ng plume sa kanyang baywang at si Solana ay tugma ito. Maaari lang namin siyang ibalik at pagkatapos siyang makita ng emperatris, siya mismo ang makakapagkumpirma. Tama si Leo. Ang pag-ukit ng birthmark na plum blossom sa aking baywang ay talagang gumana. Sebastian, ikaw emperador na bastos! Pinatay mo ang aking ama. Hindi kita hahayaan. Tita Meg, nilalagnat si ate. Nilalagnat ang munting prinsesa. Kailangan kong sabihin sa emperador at emperatris. Nasaan ito? Nasaan sina nanay at tatay? Tita Meg at Tita Gwendolyn? Kuya, natatakot ako. Hindi na nilalagnat si ate. Mabuti na si ate. Ate, sina tatay at nanay ay nasa panganib. Kailangan ko silang iligtas. Pero kuya, paano tayo makakalabas? Hindi ba tayo sa bahay ni Lola? Itong dalawang bata, paano sila nakulong dito? Nakakaawa naman. Kuya, narinig mo ba yun? Sino yung nagsasalita? Wala nang ibang tao dito. Ikaw at ako lang. Di ba nakita mo? Isang lalaki itinapon sila sa silid at umalis. Yung ibon ang nagsasalita. Sabi nila, isang lalaki itinapon tayo sa silid at umalis. Ate, kaya mo palang intindihin ang mga ibon? Itong batang babae kaya pala kaming intindihin. Munting ibon, pwede mo ba kaming ilabas ng kuya ko at ako? Nakalakang pinto. Hindi namin kayo mailabas. Naku, yung lalaking nagkulong sa inyo bumalik na. Kailangan na naming umalis. Gising ka na pala. Kumain ka. Basta't maging mabuti ka, hindi kita sasaktan. Mga kamahalan, masama po. Ang prinsipe at prinsesa ay dinukot. Ano? Kagabi, nagkaroon ng lagnat ang munting prinsesa. Malapit na sana akong hanapin ang emperador at emperatris, pero bigla akong nahimatay. Nang magising ako, ang munting prinsipe at prinsesa ay parehong nawala. Ang sulat na ito na lang ang natira sa kwarto. Sebastian, ang dalawa mong anak ay nasa aking mga kamay. Kung ayaw mong may mangyari sa loob ng 5 araw, ikaw at si Mila ay dalhin si Rosalinda sa gubat sa kanluran ng lungsod para ipagpalit sa mga bata. Huwag magdala ng mga bantay, kung hindi, magdaranas ka ng mga kahihinatnan. Sino ba talaga ang kumuha kay Arturo at Alice? Kuya, nawala na si Solana. Siya ba iyon? Arturo at Alice, may mangyayari ba sa kanila? Bata pa sila. Ang mga buwayang iyon ay napakalupit. Ang kabilang panig ay gusto sina Arturo at Alice para ipagpalit sa kriminal na si Rosalinda. Hindi nila sila sasaktan sa ngayon. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko, talagang ililigtas ko ang 2 bata. Gwendolyn,
Pumunta ka at sabihin sa mga bantay na agad na ihatid si Shue sa Timog Yangtze. Si. Nakatanggap ako ng balita na si Sebastian ay nagpadala na ng mga tao para ihatid ang aking anak na babae mula sa kabisera. Kapag tapos na ang 5 araw, gagamitin natin ang 2 batang iyon para ipagpalit sa aking anak. Pagkatapos, kukunin ko si Rosalinda at aalis na rito ng tuluyan. Sa oras na iyon, sina Sebastian at Mila ay magiging iyon ng hawakan. Sebastian, pinatay ang aking ama. Hinding-hindi ko siya hahayaang makawala. Babayaran niya ito ng dugo. Hindi naman masama. Kahit na ikaw ay ampon na anak ni Federico, pero ginawa mo ang ganito para sa kanya. Kung malaman ni Federico sa kabilang buhay, tuwang-tuwa siya. Bumalik na si Little Bird. Ate, halika, makinig tayo sa kanilang sinasabi. Nakita namin ang mga taong nagkulong sa iyo dito, nagsasabuatan, kasama ang isa pang masamang tao. Sabi nila, sa 5 araw, gagamitin kanila para ipagpalit sa isang taong nagngangalang Xuan at aalagaan nila ang isang taong nagngangalang Sebastian at si Mila. Sina Sebastian at Mila ay mga pangalan ni na tatay at nanay kuya ang mga masasamang tao sa loob ng 5 araw, sasaktan ang ating nanay at tatay. Ano ang dapat nating gawin? Kailangan muna nating umalis sa lugar na ito. May ideya ako. Yung masamang tao, hindi ba siya umiinom araw-araw ng garapon ng alak na iyon? Kung ikaw maglagay ng pampatulog sa alak, hindi ba iyon magpapatumba sa kanya? At makakatakas tayo? Pero kuya, wala tayong pampatulog. Alam ko kung saan mayroon. Pupunta kami para kunin. Manatili ka rito maghintay para sa mabuting balita namin. Salamat, Little Bird. Kamahalan, hinanap ng iyong mga tauhan ang buong lungsod. Wala pa ring bakas ng munting prinsipe o ng munting prinsesa. Kamahalan, si Rosalinda ay naihatid na sa Timog Yangtze. Naiintindihan ko. Umalis kayo. Bukas ang 5 araw na takdang panahon. Bukas makikita natin sina Arturo at Alice. Nagtataka ako kung nakakakuha sila ng sapat na makakain at sapat na init. Sa palitang ito ng hostage, ang kabilang panig ay humihiling na huwag tayong magdala ng mga tanod. Natatakot ako na tayo talaga ang target. Mila, natatakot ka ba? Dahil nandito ka? Hindi ako natatakot. Kahit anong mangyari bukas, poprotektahan kita at ang mga bata. Bakit hindi pa bumabalik si Little Bird? May nangyari ba? Bumalik na ako, bumalik na kami. Nakuha rin namin ang mga knockout na gamot. Kuya, dinala ni Little Bird ang mga knockout na gamot. Oh, bilis! Bumalik ang masamang tao. Anong ginagawa mo? Kayong 2 bata, paanong hinawakan niyo ang alak ko? Pagod ka na bang mabuhay? Tito, nauuhaw lang po kami. Naghanap lang kami ng tubig. Tito, ito ba ang iniinom mo? Gusto rin namin. Umalis. Lumayo kayo sa mga banga ng alak ko. Hindi ito para sa mga bata. Tubig ito. Uminom kayo sa ibang lugar. Huwag mo akong abalahin ngayong gabi. Bukas, makikita nyo ang mga magulang nyo. Talaga, kapag hindi ako umiinom ng 1 araw, mabilis ang tibok ng puso ko at nanginginig ang mga kamay ko. Nakakabusog. Ang alak na ito ngayon. Bakit biglang ang lakas? Isang mangkok at ako'y. Wala siyang malay. Nilagyan ng gamot. Anong ginagawa mo? Kuya, natatakot ako. Huwag kang matakot, bunso. Protektahan kita. Magpatuloy ka sa daang ito at lalabas ka sa kagubatan.
Ayaw mo bang makita ang tatay at nanay mo sa lalong madaling panahon? Bilisan mo! Ah, tigre. Kakainin tayo nito. Takbo! Huwag kang matakot, bunso. Solana, Leo, baliw ka ba? Ang kapal ng mukha mo. Binuhusan mo ako ng tubig. ikaw ang baliw. Ngayon ay ang araw ng palitan ng bihag. Tinatanong kita, nasaan ang dalawang bata? Ang mga bata? Tumakas ang mga bata. Kukunin ko sila pabalik. Tumigil ka diyan. May malaking kagubatan doon. Yung dalawang bata tumakbo na ng matagal na. Saan ka pa hahanap? Totoo iyan. May mababangis na hayop doon. Yung dalawang bata, baka nakain na ng tigre. Kung walang bihag, mukhang kailangan nating magkunwaring may bihag. Tumatawa ka pa? Ikaw, tara na. Pagod na ako. Kailan tayo makararating? Tumahimik ka. Huwag mo akong. Baka naroroon ang tagpuan ng palitan ng bihag. Yung mga kumidnap kina Arturo at Alice, nasaan sila? Nasaan sina Arturo at Alice? Nandito lang. Rosalinda, Solana, Leo. Kayo pala? Nasaan sina Arturo at Alice? Ang aking Arturo at Alice, bakit sila hindi nagsasalita? Masyadong maingay ang mga bata, kaya binigyan ko sila ng pampatulog. Nakatulog lang sila. pakawalan na si Rosalinda. At ibabalik namin sa inyo ang dalawang bata. Nasaan sila? Nasaan ang mga anak namin? Sebastian, sundin ang sinasabi namin. Kung hindi, Huwag! kung hindi, Huwag! Si. Pangako. Pakawalan mo si Rosalinda ngayon. Rosalinda. Rosalinda. Rosalinda ko, nagdusa ka ng labis. Leo, ang ipinangako ko sa iyo, ginawa ko na iyon. Umalis ka na dito ngayon. Rosalinda. Naghanda si tatay ng bangka. Pupunta tayo sa ibang bansa at hindi na babalik. Bilisan mo. Eto, kunin mo ito pabalik. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang mga anak ko? Ibinalik ko na sa iyo ang mga tao. Nasaan ang mga anak ko? Sebastian, papatayin kita. Solana, ikaw nakasuklam-suklam na duwag. Umamin ka na ngayon. Nasaan ang mga anak ko? Hindi ko ring alam saan sila pumunta. Yung dalawang maliliit na bastos, tumakas sila noong lasing ako. Puro mababangis na hayop ang nasa labas. Baka sila ay napunit-punit at naging pagkain ng mga mababangis na hayop. Parang hindi kita matatalo ng isa-isa. Hindi talaga kita kayang harapin ng mag-isa. Pero handa ako. Lumabas na kayong lahat? Solana. Kilala mo si Leo, kaya alam mo siguro na ako ang emperador. Mabuti ang trato ko sa'yo. Bakit ka gagawa ng ganyang pagtataksil? Siyempre alam ko na ikaw ang emperador. Ang dahilan kung bakit ako nagkunwari ng birthmark na plum blossom ay dahil ikaw ang emperador. Ang birthmark na yon, na plum blossom, ay peke? Papatayin kita para ipaghiganti ang aking ama-amahan, si Prinsipe Federico. Hindi ko inaasahan na ang paksyon ni Prinsipe Federico ay may natitira pa. Mila, umalis ka riyan! Wala sa inyong makakatakas. Wala kang pagkakataon. Itay, ang galing mo! Tatay, ang galing mo! Arturo! Alice! Natutuwa ako na okay kayo. Miss na miss kita, nanay. Nanay, ate! Kaya niyang makipag-usap sa mga ibon. Ang galing! Sabi ni Meg, si Alice ay nilagnat bago siya kinuha.
Mukhang nagising din ang kanyang mga kakayahan. Nahuli rin itong mag-ama. Walang makakatakas. Luhot. Magaling. Dalhin silang lahat sa bilangguan. Hugutan sa taglagas. Arturo, Alice, oras na para bumangon. Handa na kaming bumalik sa kabisera. Nanay? Ayaw pa ni Alice bumalik. Hindi pa tapos si Alice makinig sa kwento ng aso. Ang aso ay nagkukwento? Ang aso sa likod bahay ay nagkwento ng maraming kwento. Ito ay nagkukwento. Sa ate araw-araw, kahapon lang natapos ng aso ang isang kwento tungkol sa isang tao na si Tessa sa manor ng Kane. Siya ay nandaraya sa kanyang asawa araw-araw at lihim na nakikipagkita sa isang binata. Nagbuntis pa siya sa anak ng binata. Talagang palihim si Tessa sa likod ni Silvestre. Palihim na nakikipagkita sa isang mas batang lalaki at nabuntis siya sa anak niya. Aba, si Tessa ay buntis din ngayon. Mabuti ang langit sa akin. Kaya, ang bata sa sinapupunan ni Tessa ay hindi kay Silvestre, karma iyan. Araw-araw siyang nagnanais ng isang anak na lalaki upang ipagpatuloy ang angkan, ngunit sa huli, kailangan niya palakihin ang anak ng ibang lalaki. Alice, sinabi rin ba sa iyo ni Doggy anong kwento? Sabi ni Doggy, baka malapit na akong magkaroon ng isang tiyuhin. Dahil si Tita Gwendolyn araw-araw pumupunta kay Tio 5. At tuwing papasok siya sa silid ni Tio 5, nagtatagal siya sa loob. Si Five ay tagapaglingkod ni Tita Gwendolyn. Pinupuntahan niya siya, marahil para sa ilang bagay na nangangailangan ng tulong niya. Sige, gabi na Meg. Dalhin mo sila para maghilamos. Tara, Kamahalan, lahat ay nakaimpake na. Maari na tayong umalis. Pero, Gwendolyn, hindi pa ba nag-impake? Bakit hindi siya pumunta? Nandito ako, kapatid. Mayroon akong isang napakahalagang bagay na sasabihin sa iyo. Meron akong isang bagay napakahalaga na sasabihin sa iyo. Hindi mo sasabihin na ikaw at Five ay nagmamahalan, di ba? Hindi. Ibig sabihin ko, si Five ay maaaring ang taong tinutulungan mong hanapin ng Empress Dowager. Nakita ko na ang birthmark na ito na plum blossom dati. Ito ay tiyak na hindi tinatattoo pagkatapos. Ito talaga ay isang birthmark na plum blossom. Anyway, si Five ay babalik sa kabisera kasama namin. Pagkatapos ay hayaang ang Empress Dowager kumpirmahin ito muli. Gwendolyn, kaya pumupunta ka sa kwarto ni Five araw-araw upang obserbahan ang birthmark na plum blossom? Mila, paano mo nalaman na pumupunta ako upang makita si Five araw-araw? Siya nga pala, kuya. Mayroon akong isang bagay na hindi gaanong mahalaga na sasabihin sa iyo. Gusto ko si Five. Kung tungkol sa kung gusto niya ako, wala akong pakialam. Anyway, nakagawa na ako ng munting trick. Sa akin na siya. Munting trick? Mga babae ng Spirit Cat Clan? Ay ganoon kabangis? Arturo at Alice, si Lola ay medyo pagod. Sumakay muna tayo sa karwahe, ayos lang? Sige! Mga bata ay hindi dapat makarinig ng mga bagay na ito. Sumama ka sa akin sa karwaheng iyon sa likod. Edmundo, kahit na medyo biglaan, pero Ang galing! Yung bobo kong nakababatang kapatid sa wakas ay naiintindihan kung ano ang pag-ibig. Mula ngayon, hindi na siya manggugulo sa amin. iyan pala ang iniisip mo. Nag-aalala ako? Nag-aalala na dahil gusto ni Gwendolyn si Five, magagalit ka. Kami, ang Spirit Cat Clan, laging sumusunod sa aming mga puso. Hindi namin pinapahalagahan ang estado o ranggo. At kapag nagdesisyon kami, isang tao habang buhay. Kapag nalutas na ang bagay na ito, bumalik sa kabisera.